Nakagawa nga ako nito kahit wala kaming oven. Kung paano ko siya ginawa ay panoorin nyo. Bali gagamit nga lang ako dyan ng isang cup ng harina. Sasalain ko nga muna siya bago ko gamitin. Medyo nahirapan nga yung lola nyo kasi ba naman punong-puno. Nilagay ko na kasi yung isang cup ng harina. Pwede naman kasing paunti-unti. Nagmamadali ka te. Pagkatapos ko naman yung masala ay naglagay na nga ako ng baking powder. Bali 2 teaspoon nga ang ginamit ko dyan. Saka naglagay rin nga ako ng konting asin. At saka ko naman nga hinalo-halo para nga magsama-sama sila. Sa isang lagayan naman ay naglagay na nga ako ng butter. Bali kalahating butter nga yung ilalagay ko dyan. Sinimot ko pa nga at sayang naman. At naglagay na rin pala ako ng asukal. Una ko ngang nilagay ay kalahating cup. At nagdagdag pa nga ako ng 1/3 cup. Bali gumamit nga lang ako dito ng hand mixer para madali ko ngang maihalo. At naglagay na nga rin ako ng isang itlog. Tapos 1 teaspoon ng vanilla. At saka ako naman nga pinaandar itong hand mixer para maghalo-halo na nga sila. At lumapit na naman nga ito sa akin si Sakari at excited na naman. Alam niya kasi yung gagawin ko at sinabi ko nga sa kanya kanina. Bali hinalo ko na nga yung dry ingredient dito sa wet ingredient ko. Hinalo-halo ko nga lang siya hanggang maging ganyan nga siya. At bumili rin nga ako ng ilang piraso nitong chocolate. At saka ako naman nga hinihiwa-hiwa ng maliliit. Lagi nga nito nagpapabili si Sakari. Kaya naman naisipan ko nga gumawa nito. Minsan naman yung Pringles. Pagkatapos ko naman yung mahiwa, inilagay ko na nga dito sa mixture natin. Habang ginagawa ko nga ito ay nagising siya sabaya at lumapit na nga agad sa akin. Nagsalang na nga ako ng kawali para painitin ng ilang minuto. Noong medyo mainit na nga ay nag-scoop na nga ako nitong mixture natin. Kinamay ko na nga para madali. Ginamit ko na nga rin itong measuring cup ko para maiplat natin ito. Bala itong sprinkle ay optional lang naman. Dahil nga meron nga ako nito ay maglalagay nga ako dito sa ibabaw nito. Bali yung apoy nga nito ay sobrang liit lang talaga para hindi masunog yung ilalim ng cookies natin. At saka ko naman nga tinakpan itong foil. Bali kinover ko nga lang yung ibabaw ng kawali para makulong yung init sa loob. Orasan ko nga lang siya ng 30 minutes habang kami eto nanonood ng TV. Super cute talaga itong batang ito talaga naman. Hawak-hawak pa nga itong pangtanggal namin ng alikabok. Eto namang isa seryoso sa panonood. After 30 minutes nga itiningnan ko na siya kung okay na. Para nga sa akin ay perfect na nga itong pakagawa ko nito. Kaya naman kinuha ko na nga siya at nilagay ko na nga dito sa plato. Bali pangalawang salang ko na nga ito. Yung una nga hindi ko nabidyuhan. Kanina pa nga gustong-gustong tikman ito ni Sakari. Ngayon naman nga isa-serve ko na nga ito sa kanya para makakain na nga siya. Pero bago ang lahat ipapakita ko nga muna sa inyo kung gaano kalutong ito. Char, kalutong. O diba parang niluto nga siya sa oven. Hindi nga rin sunog yung ilalim kasi nga mahinang apoy nga lang yung ginamit natin. Ayan, may masayang bata na naman po. At isa pa nga itong batang ito. Talaga naman nag-enjoy nga sila sa pagkain ito. Yun lang, salamat sa panonood.